Paano nga ba ang isang simpleng working student mula sa Tondo ay naging isa sa pinakamayaman at pinakamakapangyarihang tao sa buong Pilipinas? Ito ang halos imposibleng kwento ng paglalakbay mula sa kahirapan patungo sa hindi kapani-paniwalang yaman. Halina't alamin natin ang kanyang mga sikreto. $3.2 billion. Iyan, mga kaibigan, ang net worth ni Ramon S. ang presidente at CEO ng San Miguel Corporation. Isang halaga na napakahirap isipin. Ang layo, no? Sobrang layo mula sa kanyang simpleng pinagmulan. So ang malaking tanong sa isip ng marami, paano? Paano nangyari yon? Tsamba lang ba? Swerte? O meron bang isang sekretong formula sa likod ng lahat ng ito? Well, sama-sama nating alamin ang mga aral sa likod ng kanyang pambihirang pag-asenso. Alam nyo, bago pa man natin pag-usapan yung mga bilyong-bilyon, kailangan nating bumalik sa pinakasimula kasi ang unang-unang puhunan ni RSA, hindi pera. Ito ay isang bagay na hindi nabibili, ang kanyang puso at ang kanyang pananaw sa buhay. Dito talaga nag-umpisa ang lahat. Ang pundasyon pala ng lahat ng tagumpay niya ay sobrang simple. Sabi mismo ni Ramon ang pangunahing layunin niya at ng buong San Miguel ay ang tumulong sa napakaraming Pilipino. Hindi lang ito tungkol sa pagbibigay ng trabaho, kundi sa paglikha ng mga bagay na talagang nagpapabuti sa buhay ng bawat isa sa atin. At yung pagtulong na to tunay, walang halong agenda. Sila yung naglilinis ng Ilog Pasig, may mga foundation sila para sa mga scholar. Pero hindi mo yan laging makikita sa TV. Kasi hindi tulad ng iba na pagtumulong, kailangan may kamera. Kailangan may picture habang namimigay ng sardinas para sa boto. Ang aral dito, yung tulong na galing talaga sa puso, ang balik niyan ay tiwala. At yung tiwala, hindi nabibili ng pera. At ito pa, kahit isa na siyang bilyonaryo, napakasimple pa rin ang kanyang pamumuhay. Sabi ng mga empleyado niya, madalas siyang makikita na naka-ordinaryong puting t-shirt lang sa mga meeting. At ang pagkain niya, kung ano yung kinakain ng mga empleyado sa cafeteria, yun din ang kinakain niya. Walang special treatment. Isang patunay na ang tunay na yaman ay wala sa mga sinusuot mo, kundi nasa pagkatao mo. Okay, so mula sa puso, lipat naman tayo sa action. Kasi alam nyo, ang pangarap kung walang kasamang pawis at dugo, mananatili lang yung pangarap. Alamin natin ngayon yung diskarte sa likod ng kanyang walang kapagurang pagsisikap. Marami sa atin, nangangarap yumaman, nangangarap umasenso, di ba? Pero bakit parang iilan lang yung totoong nagtatagumpay? Kasi may isang mahalagang sangkap na madalas nating nakakalimutan. At hindi yan pera. Ang sangkap na yon, isang salita lang. Priority. Malinaw kay Ramon kung ano ang pinakaimportante sa buhay niya. Pamilya, trabaho, at pagtulong. At dahil dyan, napakagaling niya sa time management. Isipin nyo, kahit linggo, may trabaho siya sa umaga, pero uuwi siya para mananghalian kasama ang pamilya. Tapos balik sa trabaho at uuwi ulit para sa hapunan. Kayang-kaya pagsabayin ng lahat kung malinaw sa iyo ang priorities mo. At ito, isa sa mga pinakamahalagang aral mula sa kanya. Marami sa atin naghihintay na swertehin muna bago kumilos. Pero sa kanya, baliktad. Sabi niya, trabaho lang ng trabaho, doon mo madadali yung swerte. Ibig sabihin, sa walang tigil na pagtatrabaho, ikaw mismo ang lumilikha ng sarili mong swerte. Bilyonaryo na siya, pero kahit linggo, nagtatrabaho pa rin. Samantalang yung iba sa atin, Lunes pa lang, parang pagod na. Isa pa, sa mga payo niya ay iwasan daw ang burluloy. Ano ba to? Yan yung mga mamahaling bagay na hindi mo naman talaga kailangan at lalong hindi mo afford. Ang bilin niya, mamuhay ayon sa iyong kakayahan. Kung ano lang ang kaya ng budget mo, doon ka lang. Imbes na ipanggastos sa mga luho, ipunin mo yung pera para sa mas mahalagang bagay. Tulad ng pagkain, gamot o pag-aaral ng mga anak mo. At ngayon, para sa huling bahagi ng ating usapan, ibubunyag natin ang blueprint. Yung mga sikretong sangkap na nagbigay daan sa kanyang pambihirang tagumpay sa negosyo at sa kanyang karera. At ito na ang kanyang pinakasikreto. At baka magulat kayo hindi ito tungkol sa pera o sa talino sa business. Ang sikreto niya pala ay pakikisama. Yung abilidad na makipag-ugnayan ng maayos sa lahat ng tao, mula sa janitor hanggang sa mga top executive. Sabi ng mga nakakakilala sa kanya, kaya niyang kausapin at akbayan na parang matagal na kayong magkaibigan.
At dito natin makikita yung kapangyarihan ng koneksyon. Dahil sa hilig niya sa kotse, nakilala niya si Mark Cojuangco. At dahil sa galing niyang makisama, pinagkatiwalaan siya. Naging manager siya sa Northern Cement at di nagtagal, siya na ang namuno sa buong San Miguel Corporation. Yun pala ang naging simula ng lahat. Ang galing ng pakikisama. Payo niya para sa mga gustong magnegosyo, bago ka pumasok sa isang bagay, aralin mo muna. Dapat alam mo yung pasikot-sikot para hindi ka maloko. Ang unang negosyo niya, pag-aayos at pagbenta ng sasakyan. Bakit? Kasi may repair siya pang tatay niya sa Tondo. Ginamit niya yung kaalaman na meron na siya. Huwag basta-basta magpapadala sa hype. Mag-aral muna. At ito yung tanong na laging pumipigil sa marami sa atin na tuparin ang mga pangarap. Yung akala natin, kailangan mo ng malaking kapital para mag-umpisa. Pero totoo nga ba yan? Ang sagot ni Boss Ramon? Hindi. Hindi mo kailangan ng milyon. Sa katunayan, sabi niya, mas advantage pang araw kung magsisimula ka sa maliit. Bakit? Kasi kung sakaling malugi ka, hindi mabigat sa bulsa. Pero yung experience at yung kaalaman na makukuha mo, yan ang mas mahalaga pa sa kahit anong pera. Kaya ang aral niya, simulan mo lang. Kahit gaano pa yung kaliit. Okay, so para mas tumatak sa isipan nating lahat, buuin natin ang lahat ng ito sa isang malinaw na listahan. Ito yung 8 aral na pwede nating pulutin mula sa kwento ni Ramon S. Ang. Una, magkaroon ng pusong handang tumulong. Pangalawa, manatiling simple sa pamumuhay. Pangatlo, tukuyin ang iyong mga priority. Pang-apat, lumika ng sarili mong swerte sa pamamagitan ng pagsisikap. Pang-5, iwasan ang mga hindi kailangang gastos. Pang-6, pagyamanin ang pakikisama. Pang-7, pag-aralan mo ng mabuti ang papasuking negosyo. At ang panghuli, huwag na huwag matakot magsimula sa maliit. So, kung ang isang tao na nagsimula sa wala, sa mga kalsada ng Tondo, ay naabot ang tugatog ng tagumpay gamit lang ang mga prinsipyong ito, isang tanong na lang ang natitira para sa'yo. Ano ang pumipigil sa'yo? At isang mabilis na paalala lang po, ang ating pinag-usapan ngayon ay para sa mga layuning pang-edukasyon lamang at hindi po ito maituturing na financial advice. Mangyaring kumonsulta po tayo sa isang profesional para sa mga mahahalagang desisyon sa pananalapi. Thanks for tuning in to Silent Wealth. Please subscribe and hit the notification bell so you never miss out on the latest tips and strategies to grow your wealth.